Saan kumakain ng mga nakatira at nagtatrabaho sa Makati kapag naghahanap sila ng masarap na pagkain pero nagtitipid sila? Abay sa karinderya. In a world full of 100 plus peso meals, dine, below 100 pa rin ang mga tapa. Fortunately, napakaraming masasarap na karinderya, kasama na dyan ang sikat sa buong mundo dahil dinayo na ng mga international vloggers. Na napunta din kasama na si Mark Wins na talaga namang milyong-milyon ng views. Pero bago yan, kakainan muna natin ang isang underrated na eatery na nagsuserve ng isang pagkain na hindi mo araw-araw nakikita. Iyon, may ngipin without a doubt, ari ay ulo. Sunod dyan ay isang affordable silugan na heaven sent sa mga nakatira at nagtatrabaho sa part na to ng Makati na kilala sa mga mahal na kainan. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Sa wakas, narinig na tayo sa eatery na napakatagal ko nang gustong timusan, ang Aling Nidas Eatery. Yan, kita nyo? Sa silong lang ng bahay, ang the best daw din yung sinigang na ulo. Time check, wala pang alas 10. Pero, dami nang nakain. Ba, marami rin silang mga lutong ulam, oh. Parang ang sasarap din, oh. Pero kasi may kakainan pa tayo mamaya na karinderya. Saka din daw sadya ang best seller ay sinigang na ulo. Ayan, na rin ang aming kanin sa kasawsawan. Ayan, ang sinigang na baboy daw. 9 a.m. hanggang 8 p.m. At ari na ang sinigang na pisngi. Thank you. Yan. Ari ay pisngi. Yan, may kangkong. Yun, may mata. Excited ako dyan. Tagal ko na hindi nakakain ng sinigang na ulo. Excited tayo din. Yun, may ngipin without a doubt. Ari ay ulo. Ari na, sinigang na ulo ng Aling Nidas Eatery. Yan. Bago yan, gawa muna tayo ng malupitang sausawan. Siyempre, pag sinigang, mas gusto ko ang patis mansi na manghang. So yung condiments nila yan, naka-plastic na. Pero bago ang lahat, gusto ko munang timusan ng sabaw, kung anong lasa. Sarap ng asim. Parang ang gusto kong asim, yung talagang maasim na maasim. Ayan, so try na natin itong laman. Tingnan natin kung malambot. Sana malambot. Okay. Uy. Not bad, not bad. Yun, no. Kita nyo, linis ang buto. So, sasabawan na natin to. Kakanina na natin. Wala mo ng sausawan. Malaking chunk agad. First bite. Thank you, Lord. Wow, that is good. Sinigang na ulo ng baboy. Ano yung lambot niya, hindi siya yung sobrang lambot yung may bite pa ng konti, pero hindi naman makunat. Kumbaga, pwede pa ng mga 10 minutes na pakulo, pero again, hindi naman makunat. Eto, ayos na. Tapos, save the best for last ba natin? Wag na. Gusto ko na matimusan na ring mata. Yan. Oh. Yan, oh. Mata. Tapos may kangkong. Sasabawan din natin. And ari na ang lalagyan natin ng manghang na patis mansi. Quality. Ari yung nakaka-order ka ng puro mata lang. Sarap ng mata. Yung may crunch pa ng konti. Tapos din tayo sa bandang pang. Ari ang maano talaga Ari ang malaman saka malasa. Kaya pala din kahit hindi pa lang shower, ang dami ng tao. Alas 9, nagsuserve na sila ng sinigang na ulo. Tapos ito pa yung sa malasa yung mga nasa sulok na iyan. Yan. Ito naman, pwede for sharing. So pwede siguro, order ka na something na magko-complement sa kanya. Ang tingin kong bagay din anything na inihaw.
Panalo. Ano siya, technically full meal na siya, pero ano pa rin, street food pa rin. Kita nyo naman yung setup nila, talagang nasa kanto lang. Pero kita nyo, dami kumakain, may mga pamilya, mga empleyado. At ang maganda dito, obvious na maganda yung pagkakalinis ng ulo. Yan, malalasa eh. Nakayang, mayroon pa din yung malaman na parte. Try nyo na, sinigang na ulo sa Aling Nidas Eatery. Narin na tayo sa Do Re Mi Tapsi din sa poblasyon. Sikat na sikat tare, lalo na sa mga pumaparty, gumigimik din sa poblasyon. Actually, hindi ito yung main branch nila. Nakapag-vlog na tayo dati doon sa main branch, pero ari kasi yung branch na 24 hours. Tapos kakatuwa din eh. Very simple ng kainan. Parang may 5 tables laang. Tapos kaya sa jari na pupuno kapag dinner time at late night. Aring fried rice nila ang napakapanalo, napakasarap niyan. Sobrang solid niyan. Yo, nilipat na. Bango. Very garlicky. Nakita niyo ba? Asbos na. At talagang yan ibuhag-hag. Kaya masarap yan. Yan ang pork. Yan din ang in-order ko dati, napakapanalo din. Sarap niyan. Baling pork chop naman din eh. Malambot na yan. Saka may lasa na yan. Sa kaluto na yan. Ipiperito lang yan. Yun eh. Panalo yan. Altang fresh ang mga itlog dyan. Bagong deliver. Yeah, bagong deliver. Kaya, yan na rin tapa. Sarap niya, napakalasan yan. Yun eh. At tare ang hakdin eh, sa Do Re Mi. Pwede kang humingi ng sabaw ng tapa. Yan, yan. Nagtitilabsikan. Yung pinaglutuan ng tapa. Pwede kang humingi niya. At ari daw sadya dati, mas mura. Pero ngayon, medyo nagtaas na ng presyo. Pero napaka-affordable pa rin. In a world full of 100 plus peso meals, din eh, below 100 pa rin ang mga tapa. Kita nyo namang pork na yan. Kulay na kulay pala ang sarap na yan. At kitang-kita napakalambot. Tapos yung itlog, malasado. Ganda ng pagkakaluto. At kita nyo naman yung buhag-hag na fried rice na yan. At ari yung tapa nila. Malasa rin yan. Ari nga, sinong may sabi na purong mahal ang kainan din sa poblasyon? Maraming mahal na kainan din eh. International cuisine, Filipino cuisine, iba't ibang klaseng cuisine. Pero pag naghahanap ka ng mura, masarap, sulit, din sa Do Re Mi Tapsi ang punta mo. Kasama ng ibang gayon din ang hanap. Yan, ari yung tapa nila. Kunin natin yung may taba. Tapos, yung fried rice. First bite. Thank you, Lord. Yung tapa, medyo sweet, pero may alat na rin. Tapos yung fried rice talaga yung panalo dito. Tapos ari naman yung sabaw ng tapa. Bali din niluto yung tapa. Sasabawan natin ngayon ng kanin. Tapos gagawa tayo ng sausawan. Ang masarap na sausawan sa tapa ay suka na maanghang. Lalagyan natin ngayon suka. Yun na. Yung medyo manamis-namis na sauce ng tapa, yung salsa ng tapa. Tapos margarine, salty na fried rice. Panalong-panalo na combo. Ari sadya ang order ko. Aring pork silog. Yan. Yan. So may taba, may balat, may laman. Again, with the fried rice. Malambot. Crispy ibang parts. Yung skin, medyo chewy pero hindi naman matigas. Ayun yung taba. Sarap. Ang sausawan naman din eh. Toyo. May kalamansi, saka sili. Dinin mo ngayon, ipapatong yung malasadong itlog. Tapos, konting egg corn. Yan. Sausawan.
between the two, mas gusto ko itong pork silog talaga. Kahit nung first time ko siya na-try. So yung nalaman ko itong Doremi kay Jessica Lee. Nag-vlog siya noon dito sa poblasyon. Tapos syempre di ba yung style niya, nagtatanong-tanong siya sa mga locals kung saan masarap kumain. Ang dami nag-suggest itong Doremi. Tapos sobrang nagustuhan niya. At nung tinry ko, nagustuhan ko rin. Kaya halo-halo na yung pork silog, itlog, sabaw ng tapa, toyo mansi. Kaya kung naghahanap ka ng murang kainan din sa poblasyon or mahilig ka laang sa mga silog, lalo na sa pork silog or kahit anong silog na masarap ang fried rice, try nyo din sa Doremi Tapsi. Narito na tayo sa pinakasikat and pinaka-legendary na karinderya sa Makati, and with local and international vloggers na napunta din kasama na si Mark Wins na talaga namang milyong-milyon ng views, making it probably the most famous karinderya sa buong Pilipinas. Kailangan talaga pumunta din lalo na kung magmamakati street food crawl ka sa Susing's Karinderya. Ari ang pinaka-legendary din yung kanilang inihaw na liempo. Tapos sasamahan mo ng kanilang inihaw na tilapia. Napaka-solid. Pero kita nyo, ang dami pang available na ulam. Isa pang famous na ino-order din ang kanilang nilagang baka. Iyon. Cut that. Ayan, sa sobrang dami ng ulam din ko-confirm natin kung ano-anong meron dito. Ano-anong mga ulam? Pwedeng paturo at pasabi kung ano. Ito sir, pinakbet, Pinakbet. Bicol Express, adobong baboy, dinakdakan, bopis, pork barbecue, inihaw na pusit, sweet and sour maya, ginisang tahong, kalderetang baka, binatang hipon, fritadang atay ng manok, ginisang sayote, chicken curry, chili con carne, pinudo, adobong sitaw, binataang laing, and inihaw na liempo, and inihaw na tilapia po. Bukod sa inihaw na liempo, tilapia sa kanilagang baka, ano pa yung mga bestseller nyo na ulam dito? Ito sir, barbecue. Barbecue. Dati. Yan na. Nilagang baka na lang. Tapos kita nyo yung crowd na yan. Ano pa lang mga 10:30 pa lang Pero ang dami ng tao. Mamaya, mga alas 12 ko po. Punong-puno, pila. Kaya naman mga alas 2 ay ubos na. Ang laki ng tilapia. Sulit naman sa 180 yan. Kamay ni Mrs. Tapos, yung inihaw na liempo at yung nilagang baka. Yan, yung liempo nila. Kita nyo naman. Yung timpla naman niya, classic lang na timpla na yan ay may toyo, may kalamansi, paminta, asin. Pero sometimes yung simple, yun ang masarap talaga. Basta quality ang karne. At din sa dami ng nakain din fresh lagi ang karne niya. So din parang medyo i-smoke mo. Kaya yan ay may smoky flavor. Para maluto ng konti yung loob. Tapos din dyan na yung high fire para yung labas magkaroon ng talaga ng texture, saka maganda yung pagkakaihaw. Kaya yan, may ano ng konti, may crunch ng konti. Yan na, after about parang mga 2+ years since yung last na punta ko din narinig na ulit tayo sa Aling Susing's. So ito yung order natin, meron tayong nilagang baka. So parang 1, 2, 3, tatlong malalaking chunks ng baka. Tapos inihaw na liempo. Marami rin na servings. At ang napakalaki na inihaw na tilapia. So gagawa muna tayo ng malupit ang sausawan. Ang gagawin na natin din ay ano na lang, toyo mansi ang gagawin natin din. At bagay na bagay yan sa inihaw na tilapia. Damihan natin na sili para tayo ay mas ganahan. Toyo. So dinin muna tayo sa inihaw na liempo syempre. Kaya ang kanilang pinaka-claim to fame. Yan. Try muna natin na walang sausawan. First bite. Thank you, Lord.
Yung mga ganitong kainan, pag nalaman mo na 1970s pa sila, medyo magtataka ba? Grabe, paano sila nagtagal ng ganun? Tapos pag natikman mo yung mga main dishes nila, in this case yung kanilang inihaw na liempo na ganun kasing lambot, ganun ng lasa. Since the last time I tried it, napaka-consistent nila. Doon mo malalaman kung bakit sila ay thriving. Karin sabaw ng nilagang baka. Yeah, very comforting. Kanina tayo nagsabaw na, nagsinigang na ulo ng baboy. Yun naman ay baboy, yan may baka sa kare. Nilaga. Magkakanin na tayo, yung lambot. Ayan. May mga litid lang. Tapos, sabaw. Yung baka nila, tulad din dati, napaka-rich ng lasa, maumami. Tapos yung lambot niya, hindi sagad. Kumbaga, ngunguyain mo pa rin. Pero hindi naman siya parang bubblegum. Lagyan natin ng maanghang na toyo mansi. Tapos arin na, tilapia. Siya na agad. Ganda na pagkakaihaw. Medyo crispy na yung balat. Very juicy ng laman. Kita nyo, ang taba, oh. At that. Taba. Tapos bagay na bagay yan doon sa nilagang baka, yung sasabaw ng nilagang baka. Tapos syempre, mas pasasarapin pa natin. Yung taba ang nakuha. So may sabaw. Kalagyan natin ng sausawan. Etong tatlong to, rin ang winning combo din eh. Etong order ko na to, kaya to ng siguro kaya maghati-hati dito, 3 na tao, hanggang 4, kayang i-stretch. Basta tingin-tingin sa'yo yung kanin, di ba? Saka may naman eh. Yan, may libreng sabaw. Tapos yung libreng sabaw nila, may gulay na, may pechay. Doon pala ang mapaparamin mo na ang kain mo. Pero dito sa sa tatlong to, yung isa lang ang pwede nyo orderin for the win. Aring inihaw na liempo. Tapos yung next, yung tilapia. And then my least favorite sa tatlong to, pero masarap din naman, aring nilagang baka. Tapos obviously, yung presyo nila, hindi siya yung presyong karinderya na ang ulam ay mga 50, 60. Pero sa quality naman, sa sarap, sa serving size, panalo na rin naman. Kaya ako, no problem with me kung tatawagin natin ang Aling Susing Karinderya na pinaka-legendary na karinderya sa buong Pilipinas.